Alam ka ba kung ito ang maka-eye to eye mo sa mesa? Ang main ingredient kasi ng sabaw na ito, tila ba tinititigan ka? Mata ng baka! Marami man ang napapapikit sa putahing ito. Ito pa rin ang sinasadya ng mga suki ni Roming sa kanyang kainan sa Davao City. Bullseye daw kasi talaga sa sarap ang kanyang bullseye soup. Pasintado talaga dahil pag nakasubok na yung customer, binabalikan nila. Madaling araw pa lang, sinusuyod na ng misis ni Roming na si Flo ang palengke para i-eye Day mata Jo. ang pinakabagong bagsak na mga mata at laman loob ng baka. O, kana lang, kana. Ang mga pinamili ni Flo, nilinis ni Roming. I-brush natin ang steel wool para mas matanggal ang mga dumi. At saka pinakuluan sa loob ng 3 oras. Kailangan tanggalin natin itong bula kasi medyo madumi ito. At dahil malasa na raw talaga ang mata ng baka, wala na raw masyadong isasahog dito. Lalagyan lang ng kaunting asin at betchin. Maya-maya lang, ready to serve na ang mainit-init pang bullseye soup. 100 pesos kada serving. Nakakawala ng pagod pag kumakain kami dito. Mata ba to? Mata yan. Mata? Mayaman sa sili. Sa isang magdamag, nakakaubos si Roming ng 50 hanggang 100 kilos na mata ng baka. Yung sa City Hall, pulis, dito yan sila, nagakain sila. Nang dahil sa kanyang bullseye soup, ang dating special guard na si Roming napagtapos ang kanyang 3 anak. Sa Fountain Fair po, na pagsisikap, nakasunod na kami na sana namin. Noon, first floor lang kami, hanggang kumikita na talaga kami, marami-rami na yung mga customer namin. Naglagay na kami ng 3rd floor. Ang essential element ng pagkaing Ilocano, kailangan may bitterness, may pait. Kaya nga, pinapaitan. Ang nagpapainit naman sa tag-ulan naming mga taga-norte, ang paborito naming sabaw na madalas naming ginagawang agahan, ang papaitan. Ang madalas na ipinansasahog sa papaitan, laman loob ng kambing o kaya baka. Pero dito sa Kapatan, Tuguegarao, ang nagpapa-espesyal sa kanilang papaitan, lamang loob ng kalabaw na kung tawagin nila, minudensya, specialty ni Orlando. Sa paghahanda nito, dapat malinis daw mabuti ang minudensya. Sunod tong pinakuluan sa kanilang pugon sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos nito, tanggalin at iiwain na. Pag malambot na, yun, ganito, maiiwan na. Pag malambot na lahat yung nailagan ng napapitan, yung sauce, yun ang i-mix ko na. Lagyan ko ng asin sa 2, 3. Ang sikreto raw para mas maging malinamnam ang sabaw nito, hinahaluan niya ito ng puro o apdo na galing sa tarapilya o bituka ng kalabaw. Yung sauce, yun nga yung pait ng kalabaw. Wala niyo, 1 o 0. Tama lang sa pait. Mapaparami ka talaga sa kanin. Every Sunday po kami bumabalik po dito, ma'am. Kaya masarap din po kasi fresh din po yung luto. Naging hamon daw ang pagnenegosyo para kay Orlando. Hindi naging madali. Na-stroke yung misis ko, pagkatapos ako naman ang sumunod. Ang pangalawang kong anak, na-stroke din, namatay. Kaya kahit matanda na ako, hindi ko itong trabaho ko nagluluto ng ganito. Parang may bili ng mga kailangan namin. Ito, nagpasalamat ako dito sa trabaho namin. Yung mga anak ko nag-aaral, tawa ng Diyos, nakatapos din sila.
Tanghalian, ang pila sa kainang ito sa Dumaguete, pirming Blockbuster. Blockbuster kasi ang tinda nila ritong sabaw, nagawa naman sa laman loob ng baka. Ang tawag dito, paklay. Patay daw ang mga nagmamadali. Bago kasi tumatikman, lulutuin muna ito ni Eking sa loob ng 1 oras. Pero ang kanyang mga suki, willing to wait. Tao hinulat kay, ganan man sila, tilaw sa ako niloto. Si Eking kasi tila may pa-live cooking show habang nagluluto. Ngayon una nga, dili ko magluto sa tindahan para nga makita sa mga tao nga limpyo ako niloto o papula-pulao ng ahos o jutay. Mula kasi sa paggisa ng bawang, Kau ilan po mong sibuyas ni Kuwes? sibuyas, Luy ane. Black pepper. Makita dili. paglagay ng hiniwang laman loob ng baka Oh, sagol panit baka oh. at paghalo ng black beans. Tinimplahan ng mga pampalasa Asin. Isin. si Eking todo bigay. Tubig naman ko. Tulong baklay. Almost 30 minutes bago po ako nakakuha ng order. Worth it naman yung paghintay kasi masarap yung pagkain. 120 pesos kada serving. Meron diyang alat, tamis at maanghang dahil sa pepper po ma'am. May pinya, yun ang nagdala ng tamis. Ito ay nagtataglay ng kolesterol. Mataas din sila sa tinatawag nating purine. Kailangan lang moderation. Yun lang ang ating dapat tandaan. Ang mga putahe nating mga Pinoy, nalalasap ang sarap. Hindi lang sa laman, kundi hanggang sa mga lamang loob. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.